Okay, magandang araw sa inyo muli. Okay, marami akong mga na-receive na text na nahihirapan sa module dahil walang teacher, yung ibang parents hindi naman kayang tulungan dahil unang-una busy ang iba naman hindi rin nila maintindihan yung sa module kasi nga siguro hindi nakatapos ng college o kaya talagang mahirap para sa kanila yung module. But anyway, ito po yung masasabi ko sa inyo mga kabataan. Ang sabi nga ng UNICEF, education cannot wait. Hindi natin pwedeng ipagpaliban ang edukasyon sa mga panahon na to kahit tayo mayroong pandemic. Halimbawa, itong example, may nag-retired na ngayon. Sinong papalit kung ititigil yung pag-aaral? Malaking epekto po yun. Sabi nila, the stomach cannot wait. Education can wait, but the stomach cannot wait. Basta tuloy ang pag-aaral ganito. Nahihirapan kayo kasi nga walang teacher, walang magdi-discuss. Kaya nga ako nag-decide na to na gumawa ng mga video tutorial. I mean, magdi-discuss ako sa inyo gamit ang internet, no? Ito lang masasabi ko sa inyo sa ganitong paraan ng pag-aaral ng modular o kaya online or offline modular learning ay made-develop sa inyo. Maraming skills ang made-develop sa inyo. Unang-una, yung pagiging independent nyo. Malaking bagay yan. Kagaya noon, nung face-to-face tayo, spoon feeding, no? Talagang binibigay na lang sa inyo ng teacher yung mga lesson. Pero ngayon, natututunan nyo sa pamamagitan ng inyong sarili. Ano pang mga skills ang ma-develop sa inyo? Resourcefulness. No? Magiging resourceful kayo kung nasa nung una yung tinatawag na diskarte. Diskartehan na lang yan pagangaling. Pero pag sinabi nyo hindi nyo kaya, sabi walang load, pero kayo nga nakaka-load pag panglaro ng ML. O para pa kaya sa module hindi kayo makapag-load, no? So, kung wala makigamit ng phone sa mga kaibigan, maki-internet sa mga kaibigan, diskarte lang yan. Ingat lang tayo ngayon, kailangan sundin pa rin natin yung ating mga health protocol na lagi naka-face mask pag kayo lalabas. At ang tinatawag na social distancing, kailangan gawin pa rin natin yan. Ayan. So, malaking bagay ito para sa inyo, no? Malaking bagay ito para sa inyo na magkakaroon kayo ng kaalaman sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag lilipas ang isang araw na wala kang natutunan from your module. Kahit isang vocabulary dyan na hindi mo alam, ngayon natutunan mo, nalaman mo. Okay? Ano lang ibig sabihin nun? Tumingin ka sa dictionary at nalaman mo, ay, yun pala yun. Yun pala ibig sabihin nun. So, wag na matapos ang isang araw na walang natutunan. Okay? Start tayo sa ating lesson ng module 4. Ang pamagat nito ay states, nations, and globalization or globalization. Maraming pronunciation. Globalization. Okay. Sa module na ito, itong malalaman nyo, nandyan dito sa ating module, ay ma-define nyo ang ibig sabihin ng nation at saka state. Ma-define nyo yan from your module. Pwede nyo ring ma-define yan gamit ang Google, gamit ang dictionary, ano pang mga resource na pwede nyong gamitin, pwede nyong i-define ang nation at state. Next ay ang pagkakaiba ng state sa gobyerno. Estado at ang gobyerno, anong pagkakaiba niyan? At ang i-differentiate nyo rin ang nation doon sa state. Ano yung state? Ano yung nation? Okay, explain meanings of globalization, nandyan din sa module nyo. And then identify several forms of globalization and evaluate how globalization influences nation states. Ayan. So, nakalipas nating module 1, atin pong napag-aralan doon ng political science. It's the study of state and the government. Ayan. So, states and government and nation. The state is political community that has sovereign jurisdiction over clearly defined territory and an exercise authority through several institutions including government, according to Haywood 2013. Ayan, ito yung mga feature ng state. It has sovereign. Okay? It is sovereign. Ibig sabihin may kapangyarihan ito, no?
Next, number 2, its institutions are public. Of course, democratic tayo. So, ang institution natin ay binubuo ng ng mga tao o ng publiko, mga tao diyan, yung mga taong inihalal ng bayan o ng mamamayan. Number 3, it is exercise of legitimation. Tama 'yon kasi sa gobyerno kailangan legal ka, ibig sabihin nilagay ka diyan ng tao. Okay, nilagay ka diyan sa posisyon na yan. And number 4, it is an instrument of domination. Ayan. Ibig sabihin, ang state ay ginagamit, instrument para magkaroon ng dominion yung gobyerno sa kanyang citizen o sa mga tao. No? It is territorial association. Pag sabing territorial, mula Luzon hanggang Mindanao. Ayan ay napapaloob dyan ang estado. Okay? The state has 4 elements, namely sovereignty, government, territory, and people. Kung walang sovereignty, kung walang kapangyarihan, hindi yan state. Kung walang gobyerno, hindi yan state. Kung wala yung teritoryo, hindi yan state. Kung walang tao, hindi yan states. Okay, ngayon, ano ang sovereignty? Yan, mababasa naman dyan. Sovereignty refers to the both jurisdiction or the ability of the state to exercise its authority, yung mga batas natin. No, ini-exercise yung ating kapangyarihan over the territory and the people. So, ini-exercise ng gobyerno sa ating mula Luzon hanggang Mindanao, yung teritoryo ng Pilipinas at sa mga taong naninirahan sa teritoryong ito. Okay? And the independence, the freedom from external control. Ibig sabihin, mayroon tayong kalayaan sa control ng ibang bansa. Hindi kagaya noon, no? Tayo control ng Espanya, naging control tayo ng Amerika, naging control din tayo ng Japan. Okay? Next is the government is the machinery, yan, makinarya na ginagamit ng state para yung makagustuhan ng tao, mga demand ng tao, ano bang dapat na gawin ng gobyerno sa mga buwis na kanilang nakukuha sa mga tao, anong dapat puntahan nun. Next is the territory includes all the land, sea, and airspace state exercise jurisdiction on. And then, halimbawa, yung dagat, mayroon tayong na PAR or Philippine Area of Responsibility at yung mga space niya sa taas natin, atin yan. No, hindi pwedeng mangkin ng China yan. Ibig sabihin, may height diyan na na siya, neutral na siya, pwede nang dumaan ang lahat ng mga eroplano. Pero pag ang eroplano ng China lumipad sa atin, kitang-kita natin diyan, ay bawal 'yon. No, kita ng ating mata, bawal 'yon, Kasi teritoryo na ng Pilipinas 'yan. Kapag ang mga barko ng ibang bansa nandiyan sa ating teritoryo, ay jurisdiction natin 'yan, sovereignty natin 'yan na implement yung batas, no? Nandiyan yung ating mga kinaukulan kagaya ng Philippine Coast Guard, sila ang mag-maintain ng ating ng control diyan sa mga teritoryo na 'yan. Okay? Next. Okay. Ito. There are several classification of states depending on the perspective of what perspective 1 conforms to Roskin 2012 claimed that while no international tribunal classifies states based on strength analysis analyst nabubulo yung si sir. Analyst provide 3 categories. Ito. Okay. Dito class makita natin yan. Ang Pilipinas ba ay effective? Ang Pilipinas ba ay mahina o weak? Ang gobyerno ba natin ay failed? Okay? Pag effective, the state controls ang taxes and inter-territory. Lahat ba nasisingil ng gobyerno ang mga buwis? Ayan ang malaking question, May mga tax evader tayo na babalitaan, kagaya nino, mayaman dyan na mandaraya, Ginagawa naman ng gobyerno, sino ba naningil ng ating buwis? Ang, BIR, Bureau of Internal Revenue. Ibig sabihin, nasisingil ba ng BIR ang lahat ng mga buwis ng tao? O nadadaya ba ng mga tao ang gobyerno sa pagbabayad ng buwis? O epektibo ba ang BIR? Nasisingil ba lahat? No? Baka nasisingil yung mga tao lang na talagang dapat magbayad, pero yung mga mayayaman, hindi naman talaga nakabayad ng buwis. At yung mga politiko nga mismo, nagtatago yan sila ng kanilang pera. No? Gumagawa yan ng dummy account upang hindi sila mahuli na may ganitong kalaking pera sila sa kanilang bangko. Nilalagay sa ibang pangalan. Kasi meron tayong SALN.
May SALN doon nilalagay, doon dinidisclose ng gobyerno, ng mga taong gobyerno, no, ang kanilang mga asset and liabilities and networks. No, yan. Laws are mostly obeyed. Mga batas ba natin sinusunod? No, lahat ba ng batas natin sinusunod? I don't think so. May mga batas na para lang sa mahirap at para lang sa mayaman, no? Personally ha, yun na aking pero sa hindi ko alam kung sa inyo. Pero may mga batas kasi na pinapatupad, no, na minsan kapag ang mahirap ang sa batas trapiko na lang minsan, no, pag yan ay dito nga sa San Jose mismo, ano, yung kanyang sasakyan nakaparada dun sa gilid ng kanyang bahay, which is traffic yun true traffic. Lagi na lang doon nakalagay, no, nakapark yung kanyang sasakyan, pwede namang itabi, mismo doon sa driveway nakalagay, porque ikaw ay isang politiko na mumuno sa bayan, ay gano'n na lang. Siguro hindi oriented yung driver niya, no, lagi na lang doon nakapark, which is true traffic yan, hindi sumusunod sa trapiko. So, kahit pa yan madaanan ng pulis, ay hindi pinapansin. Kahit pa yan dinadaanan ng traffic enforcers, hindi yan papansinin. Bakit? Kasi kay yan, kay congressman yan, kay governor yan, kay mayor yan, kay kapitan yan, no? Huwag nating galawin yan, no? So, nasusunod ba yung batas? Hindi. Hindi lahat nasusunod. May mga mismo silang mga lawbreaker. Yan. Yan talagang nangyayari sa ating kapanahonan. Next, there exist only minor corruptions. Kunti lang ba ang corruption sa Pilipinas? Okay, kayo ang mag-decide. Next, mahina, weak. Crime has penetrated politics. Ayan, mga 1970s, 1980s. Kung magbasa kayo ng kasaysayan natin, ayan, yung mga krimen, ay usually ay nagaganap sa politika. Kahit ngayon naman, meron pa rin, lalo during the time before election, may mga pinapatay ng mga kandidato. Government is weak in fighting lawlessness, corruption, and poverty. Ayan. Yung kahirapan, dyan tayo. Pero dito yung lawlessness, wala na. May batas pa rin naman sa Pilipinas. Yung corruption, hindi nawawala. Hindi nawawala yung corruptions. Ano ba yung mga corruption nangyayari? Mga simpleng corruption lang sa bayan. Ayan. Okay. Corruptions. Simpleng corruption, hindi mo mahuhuli. Hindi mo malaman na, kasi dumaan sa proseso, pero hindi mo alam. Corruptions. Halimbawa, head ako ng isang department ng isang munisipyo. Okay? Ngayon, mayroong sasakyan na naka-issue sa akin. Okay? So, yung sasakyan na yun, paggagasolinahan nyo nagda-drive, resibuhan, ilalagay ang resibo, nakapangalan sa munisipyo. Okay? Ayan, may gasolina. Pero, ginagamit pag linggo. Pag nakita ko nga minsan dyan, nag-park sa land bank, linggo, mag-withdraw lang ng ATM. Nakita ko, kulay pula yung plaka. Ibig sabihin ng kulay pula ng plaka ay pag-ari ng gobyerno yan. Pero, ginagamit mo ng pangsarili. Hindi yan, kasi yan, pag government property, ginagamit yan for official. Halimbawa, official lang talaga na ginagamit. Minsan nakakalagay nyo for official use only. Pero, ginagamit pag linggo, pang withdraw ng ATM. Ngayon, pag halimbawa, may isang head, may travel. May travel siya. Okay? So, hindi niya i-declare na gagamitin sa sakyan. Magre-request siya ng transportation, kukuha. Pero ang gagamitin yung sasakyan pa rin niya. So, doble ng kinita niya. Doble ng kinita niya. Nag-MR pa siya. Nag-claim siya ng transportation, pero ang ginamit niya, yung sasakyan na issue sa kanya. Simpleng corruption na hindi natin alam, pero yun ang katotohanan. Okay? Government is weak in fighting lawlessness. Ewan. Okay, tingnan nyo naman kay Tulfo, nanood kayo kay Tulfo. Mismong mga may ranggo pa ng mga pulis ang
ang sumisira ng nagiging lawbreaker. Sila pa yung mismong inireklamo ngayon. Okay? Shout out sa ating mga kapulisan. Talaga, ang hindi naman lahat ng pulis ay masasama, Hindi lahat ng pulis ay mga kumbaga mga mayayabang. May mga pulis diyan na mababait pa rin naman. Dito sa atin sa San Jose, wala naman. Mapasalamat tayo, wala tayong mga pulis dito na inirereklamo, Meron naman, din natin alam. Minor lang naman siguro ng mga violation ang nagagawa nila. Pero sa ibang lugar, ang mga general pa, mga kapitan pa. Ayan. Justice is bought and elections are often rigged. Ayan. Justice is bought. Hindi nagaano ngayon. Hindi kagaya noon, nabibili yung hustisya. Ayan. At ang election ay medyo okay na rin yan kasi nga medyo high-tech na yung ating election. Hindi nagaano nagkakaroon ng dayaan. Next is government revenues go to private pockets. Okay. Itong ating mga buwis. Okay. Paano ba 'to pumupunta sa bulsa ng mga buwaya? Paano ba napupunta yung ating buwis na yan? Simple lang yan. Diyan sa paggawa ng kalsada. Marami ng diyan. May tinanong ako diyan na isa sa mga active din sa social media. Meron palang time yung ginawang kalsada. Halimbawa, 2 years, pagkatapos ng 2 years, sisirain na siya. Kahit hindi pa talagang sira, kailangan siyang sirain. Kasi may budget na pala nakaalat doon. May budget na pala nakaalat doon. Okay? Kung hindi gagamitin yung budget na yun, ibabalik pa yun sa national government at masisira yung yung spending ability ng isang lalawigan. Bakit hindi mo nagamit yung budget na yan? So sa sunod na taon, babawasan ka ng budget. Ganoon pala 'yon. Kaya makikita kayo, ayos pa yung kalsada pero binubutas na. Binubutas na. O di ba? Anong klaseng sistema? Okay pa yung sasakyan, yung kalsada, napakaganda pa, ang kapal ng semento, pero anong ginawa? Sinira na. Kasi, kailangan sirain para mapalitan, para magamit yung budget na natitira. Ayan. Kasi nga, pag hindi ginamit yun, di babawasan ka ng budget next year. Kaiba, sistema, bulok na sistema. Ayan. Ibig sabihin, ng Pilipinas weak pagdating sa ganyan. Failed. No national government exists. Hindi naman ang Pilipinas ganyan. Hindi naman tayo ganyan. The state is ruled by warlords, private army. Wala na yan. Sa ibang bansa mayroong ganyan. Gun is the law. Hindi naman. Education and health standard decline. Hindi naman. Okay pa naman yung health natin at saka education. Ayan. Class, dito sa tatlo na to, saan ang Pilipinas dyan? Saan ang Pilipinas? Effective ba? Weak ba? Or failed? Kayo nang humusga. Ayan. Okay, what I have learned so far, ito, what is state and what is a state and what are its characteristics. Ayan, ang characteristics. Ano ang estado, nandito yan. Ayan, basahin nyo na yan. Okay? Nandyan yung definition na yan. Is the Philippines a state based on this characteristic? Explain your answer. Okay. Mapili kayo dito ng characteristic dito. Ito ba ang Pilipinas? And then explain nyo. Halimbawa, justice is bought. Nabibili ang hustisya. At ang election ay nagkakaroon ng dayaan. Yun, sulat nyo. Why? Okay? Next, reflection. Given the present condition of the country and based on your own observation, would you consider Philippines an effective or failed state? Ayan, effective, weak, or failed. Bakit? Ang napakadali lang yan, napakadali lang. Okay, napakadali lang yan. Okay, so ito, basahin nyo itong part na to. Ngayon, ang gagawin ko na lang, hindi ko na gano'ng di-discussion kasi pwede nyo namang basahin, nandiyan naman yan. Ayan, ito, ayan, according to Aristotle, 6 types of governments. Okay, 1, few, many. Yung 1 isa, mono, sa salitang mono, monarchy. And then, ang negative form siya, tyranny. Pagiging malupit.
Okay, few, aristocracy, oligarchy naman. Ano, iilan. Ano? Iilan lang yung ano. Ang kakaroon dito yung oligarchy, yung ilan lang mga tao yung namumuno dito at nakikinabang, mga oligarch ang tawag sa kanila. Positive form, aristocracy. Okay, next is many, this polity, and democracy. No? Ang kakamaganda dito, yung positive size naman niya, sa mga tao, ayan, tao mismo nga ang namumuno diyan. Ang negative forms yung democracy. Pag sobrang democratic naman, kahit anong gawin ng tao, sige lang, hindi kagaya ng ibang gobyerno. Pag democratic kasi, too much democracy is not good anymore, no? Nabibigyan lang ng kalayaan ng tao kahit pumunta diyan sa mga kalye at magwilga dahil kalayaan daw nila yun. Okay? Ayan. Beyond walls, itong mga activity na to, ito minsan mga website dito na from this textbook ay hindi na gumagana, no? Binubuksan ko minsan, wala na, hindi na siya available, ayan katulad yan, nandyan pa rin. Nire-redirect niya. Ibig sabihin hindi na available yung website. Huwag niyo nang anuhin to. Huwag niyo yung part na yan. Okay, dito tayo. Mag-search kayo ng government system, no? Sa YouTube o sa Google. Isulat nyo dito government system, main features, advantage, disadvantage, and example. Halimbawa dito ay communism or democracy, democratic, okay, monarchy. Ayan. Okay? Hanap tayo type of government system. Maghanap tayo sa YouTube. Type of government system. Ayan, ito. Panoorin natin to. Forms of government. Now, when we talk about what kind monarchy, democracy, dictatorship, anarchy, communism. systems we've been describing. So, ang gagawin nyo sa Google lang o sa YouTube, pwede nyo hanapin yan. Okay? After all, most people wouldn't describe the U.S. government ito as yung being mga a federal forms of system government, of government, but democracy. as being a democracy. And even Okay? the word democracy isn't specific enough because America... Tuloy tayo. So, dito halimbawa, types of government, democracy, anong main niya? It is ruled by the people. Advantage niya, you can vote. Disadvantage, people go to streets for anong tawag dito? Go to streets for like yung rally, they make rally, and then example, Philippines. No? Ayan, sa Pilipinas, democratic. Ayan, ang mga bansa dito, examples niya sa Pilipinas. Okay? Next, what I have learned so far, what are political institutions? Okay, how many governments be classified? Yan, meron tayong mga Google. Okay, tingnan natin, what are political institutions? Ito class, matututo talaga kayo dito sa kasi pag nag-search kayo, talagang sarili nyong sikap. Alright, what we're going to be looking at in this lesson is we're going to be looking at the idea of political institutions and kind of what political institutions exist and how they interact with the government. Alright, political institutions are structures of a political system that carry out the work of governing. Just because countries have the same types of institutions does not mean that those institutions have the same power. So when we think about parties, say in the United States or the UK, it is not going to mean the same thing when we talk about party in China, because it's going to be very, very different concepts. All right. So let's look at different levels of government, because we need to understand this. Tayo ay presidential system, levels of presidential, may ibang mga tinatawag na parliamentary, unitary, ayan, federal system. Ang Amerika, federal system. Do some research, okay? Sige. Yan yung mga political institution. How many governments be classified? Okay? Pag may mga ganyang question, YouTube lang katapat niya. YouTube. Okay? Tuturuan ko kayo. Nyo lang, type nyo lang yung mga questions na yan. Ayan, classified.
Okay, what does US government keep classified? Who rules types of government classified? Okay, marami ng ano. Ayan. Ito. Ayan. Dictatorship is the one we're probably the most familiar with, certainly in Autocracy, sense dictatorship. of former orderly state. They controlled the country by brute force. They weren't elected. They didn't get it by family ties or heredity. They just take over the country. Okay, do some with the research, military. do some activity like going to Google or going to YouTube. Okay, next tayo. Table 3, ayan, state, more extensive. It's encompasses all institution of the citizen government. An element part of the state is the means through which the state authority is exercised. Continuing and permanent entity. Ayan. So, ito ay, there are several key difference according to Haywood and the states and the government. Yung pagkakaiba nila. Okay? Ayan. How about nations? Nation is a group of people bound together by commonalities in language, parehang Tagalog, Filipino, history, kasaysayan, tradition, religion, ayan. Diyan na tsaka mga kultura at lalo na ang tungkol sa politika. Ayan. Okay? Reflections. Ito, class, basahin nyo ha. Basahin mabuti. Nandiyan naman yan saan yung mga module. What cultural beliefs and values systems do you share with larger Philippine society which makes you feel that you belong to the Filipino people? Ayan. Ano ba yung mga cultural beliefs, no? Na meron kayo. Halimbawa, yung cultural beliefs ng mga Pilipino. Yung pagiging magiliwin sa bisita. Ayan. Kapag ikaw ay may ganung katangian, you belong to Filipino nations. No? Ikaw ba ay gumagamit pa ba ng po at opo? O, ayan. Ano yung mga yun? Mga paniniwala mo at mga nasa puso mo na talagang nakagisnan mo na ikaw ay Pilipino. Pwedeng Tagalog, explain yung Tagalog. No? Ayan. I-reflect nyo yung sarili nyo. Ano bang meron sa inyo na kagaya na nakikita nyo sa buong Pilipinas na hindi nawawala? Ayan. Dito na tayo sa globalization, and the nation state. Okay. Ano ba yung from the word global? Okay. Bakit ang mga product ngayon, class, ay let's say made in China? Made in China. Yung part ng kotse, yung gulong from Malaysia. Yung pinto, yung sound system galing sa Taiwan. Yung aircon galing sa China. Isang kotse pero hindi siya galing sa isang bansa kundi sa global scale, no? Kumbaga, yung pinanggalingan niya ay hindi lang sa isang bansa kundi galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Global. Okay, globalization is considered to be the most important threat to the nation state. Okay, bakit threat? Kasi nga, halimbawa, ang Pilipinas, pag hindi ang produkto mo, hindi ganoon ka kalidad, ang threat niyan, maangusan ka ng ibang bansa. No? Kailangan pagandahan ng produkto. Why it's a phenomenon? What impact does it have to the people and the nation states? Haywood, 2013. Define globalization as the process through which societies have become so intertwined or interconnected that events and decisions in one part of the world have significant effects on the lives of the people in the other part of the world. Ayan. Kagaya nito, transformations in product and goods and the flow of financial capital can be result of the further integration of economies in the world economy. For example, changes in domestic politics and economy in the Philippines can actually be caused by events happening in different countries. To illustrate this, in the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, integration may have caused the development of Philippine educational policies. Example, the implementation of K-12. Kasi ito, ang K-12, tayo na lang kasi sa ASEAN ang 12 years ang basic education. Kaya yan, naapektuhan na tayo. So that the movement of students within the member countries will be free-flowing too. Okay, ganito yung kalagayan kasi
before wala pang K-12, ang mga Pilipino pumupunta ng Singapore. Tinatanong sila doon kung anong natapos. Bakit natapos mo ang college na 20 years old ka pa lang, bata pa, pumunta na sa abroad, 20 years old, ka-graduate pa lang. Bakit 20 years old, graduate na ng 4 years? Kasi nga, doon sa kanilang lugar ay 12 years yung basic education. It's sa Pilipinas ay 10 lang. So, dapat 22 years old ka pa lang makagraduate. Ayan. So, yan ay isang mga issue noon kaya ang Pilipinas ay naging K-12 na. Kasi nga dapat na tayo sasabay sa galaw ng mundo ng global. Kailangan globalization kailangan talaga magkaroon tayo ng synchronization sa bawat bansa. Okay? Kung hindi ka K-12, hindi ka makasabay sa ibang bansa. Ayan. Okay. What are the characteristics of globalization as phenomenon? Haywood enumerates its feature. Declining relevance of geographical distance. Kahit sang bansa ka, hindi na mahalaga yung geographical distance. Kasi ngayon napakabilis na ng communication gamit ang internet, yung Facebook lang ma-video call mo yung mga kaibigan, magkakaroon ka ng video call sa mga ibang tao sa buong mundo. Lessening significance of territorial boundaries. Ano na tayo ngayon? Borderless na. Pwede kang mag-aral online. Mag-enroll ka sa Harvard University. Yan. Deepening and broadening of political process such as the local, national, and global events constantly interact. Yung politika ngayon, mapapanood mo na sa TV, mapapanood mo sa YouTube, mapapanood na sa kahit sa local or national and global events. Pwede kang magkaroon ng interaction, pwede kang mag-comment sa mga nagla-live diyan sa ibang bansa, pwede kang mag-comment diyan. Nagkakaroon ng interaction, minsan may makakaaway ka pa diyan. Globalization resulted in growing independence among actors, activities, and process all over the world. The several forms of globalization can be identified on which Haywood 2010 listed 3 economic, cultural, and political. The following table summarizes the key features of this form of globalization and enumerates some examples. Ayan. So, ito sa mga features ng economic, cultural, and political. Tingnan natin. Economic globalization. Ito yung kanyang features at yung kanyang manifestation, yung pinapahayag niya. All economies have been integrated in global economy. Ayan. Ito, ibig sabihin nito, pumunta kayo sa Lazada, pumunta kayo sa Shopee, integrated na yung global economy. Ang seller from China, from other part of the world. Pumunta kayo ng Alibaba, AliExpress. Ayan. May mga yan, yung characteristic niya ay global, global, pangdaigdigan. Okay? Saan makita internationalized production of financial capital flowing freely between countries. Ayan. Halimbawa, tingnan nyo, kung yung taga-US, pwede magpadala ng pera sa Pilipinas instantly. If-send lang yung code, ayan, nandyan na, makuha mo na sa Mlulier, makuha mo na sa LBC. Ang bilis, yung capital flowing, tsaka yung production, ang production ng mga produkto hindi lang sa ibang bansa, iba't ibang bansa nagkakaroon ng productions. Ang Nike na sapatos, hindi lang sa Amerika, taga-Amerika yan, pero hindi lang sa Amerika ginagawa, sa China. Ayan. Next is cultural. Information and commodities and image from part of the world make cultural difference between nation and individuals less significant. Ayan. So, punta ka lang ng YouTube, makita mo ng kultura iba't ibang bansa. Ito ang tawag ng McDonaldization or what George Richter called the rationalization that Max Weber found bureaucracies extended so fast food chains. Ayan. This then leads to standardization of process such as production, information revolution, global brands penetrating the local scene. Ayan. Yung McDonald's nandito sa atin. Yung information, grabe ang internet na yun. Marami ng application ngayon, ang YouTube, ang Facebook, ang Instagram, nandiyan na. At yung mga brand ng mga ng iba't ibang mga cellphone nandito na kahit saan. Kahit dito sa San Jose, makita nyo, dami ng mga bagong mga cellphone, nararating na
from other country. Ano? Grabe na, ganun na kabilis ang globalization. Political globalization, the importance of international organizations, transnational organization, and non-government organization is being recognized. Ano ba yung mga international organizations? Ano? Yung UNICEF, ano pa? Yung WHO, World Health Organizations, at iba pang mga international organization na nare-recognize talaga ng iba't ibang bansa. Influence in domestic issues, no? Pag may mga Pilipino na OFW na nakakaranas ng pagmamaltrato, yan sinusuportahan niya ng mga international organization para mapauwi at para mabigyan ng itong mga niya, United Nations, ang UN, World Trade Organizations, World Bank, Asian Development Bank, International Red Cross, ayan, Worldwide Fund for Nature. Ito yung mga yung mga tumutulong sa bawat bansa. Halimbawa, ang tayo ginira ng China, sino makikialam? Ang UN, no? Ayan ang UN. Ang Pilipinas, saan ang utang? Sa World Bank. Ayun, diyan ang laki ng utang ng Pilipinas sa World Bank. Ayan, isa yan sa mga political globalization. Okay? What is globalization? Nandun sa taas. What are the characteristics? Isulat nyo na lang yan. Okay? What are your views about following illustration? Ayan, tinan nyo. May iba-ibang mga issue dyan. Ito isyong human rights violation, no? Ayan. May mga gyera. Ito, information to. Ayan. ito yung mga malalaking mga company. Nestle, Adidas, Microsoft, Google, Nokia, Visa. Ayan. Ano yan? Globalization. Ibig sabihin yan. City. Ayan. Walt Disney. Kung meron bang Pilipinas dyan, parang wala. Marlboro, puro Amerika, no? Ayan. Nestle, France yan. Okay. Ayan. How are Filipinos affected by globalization? To what extent has your family been influenced by this phenomenon? Diyan sa bahay nyo na lang, anong mga gamit nyo dyan? Baka yan ay galing sa ibang bansa. How are Filipinos affected by globalization? We are affected in all economic, political, and ano pa yung isa? Economic, political, and cultural. Ano yung cultural? Mapapansin nyo, yung mga kapatid nyo, nag-i-English na. No? Cultural yan. Minsan, tingnan yung damit nyo. Mas damit natin ng mga Pilipino, anong gamit nating damit na sinusuot ngayon. Westernized na. Mga naka-spaghetti, yung short na napaka-igsi na, labas na yung puso, di ba? Dami ng pagbabago sa Pilipinas. Ayan. Ito, tingnan natin to. Kung ito yung mabubuksan pa. Minsan nawawala na yung ating Ay, open pa siya. Ayan, Open pa siya. Ayan. How are related ideas of globalization and nation building in the Philippine context? Ito sagutin nyo lang, i-search na lang yan. How related are the ideas of globalization and nation building in the Philippines? Malaki ang relasyon nito. Yung nation building natin, yung ating nabubuong kultura ng Pilipinas, malaking kinalaman ang globalization. Tulad na lang sa World Bank, diyan tayo diyan nanghihiram ang Pilipinas para magkaroon ng budget, o kaya program ang gobyerno. According to the author, what is the reasons why Philippines encounters difficulties in meeting the challenges of globalization? Dito, bakit? Kasi ang Pilipinas talaga hindi makasunod dyan dahil sa unang-una, ang ating government ay weak. Nandyan pa rin yung corruptions. At unang-una, tayo mga isla, kumbaga, kumpara sa ibang bansa, buong land tayo, ang hirap ng transportation sa atin. Ang hirap ng yung produkto, bago mo dala sa isang lugar, kailangan sakay pa sa barko, which is napakagastos at yun ang mga dahilan. Sulat nyo lang, refresh nyo na lang yun. Do you agree that with the author's arguments? Why do authors articles have to say about the author's idea? Okay, huwag nyo itong sagutan number 3 ha. Okay na yan. Huwag nyo sagutan yan. Ayan, itong mahalaga class, apply in real life. You are the lyricist and group musician needs
your help. You were asked to write the words for song that group is going to perform the opening of the program for the Filipino community, first North America and then Western Europe. The subject or theme of the song you will compose about Filipino family and the age of globalization. The group musicians will evaluate your work based on content. You may use English or Filipino for the lyrics. Parang gagawa ko ng kanta dito tungkol sa globalization at ang pamilyang Pilipino. Ayan. Okay, pwedeng flip top nga dito, pwedeng rap. Ayan. Okay, wag niyo itong sagutan. Okay, okay na yan. Yung globalization. Okay, so yun ang module 4 natin. Okay, ano lang talaga dito, yung mga tanong dyan ay research nyo lang. Pero, recap tayo. Yung state, yung nations, yung globalizations. Talagang malaki ang ginagampanan ng globalization sa pagbuo ng ating bagong kultura, ng ating bagong bansa, kumbaga ng ekonomiya, ng politika at ng kultural talagang sa panahon ngayon, no? Ultimong bata, gumagamit ng gadget. So, iba na ang mga Pilipino ngayon, Hindi rin naman tayo nagpapahuli pagdating sa mga teknolohiya. Lalong-lalo na sa social media, ang Pilipinas ay talagang sa Asia yata number 1 tayo pagdating sa social media. Okay? So, ayan. At sana ay nasundan nyo ang aking discussion. No? So, manatiling safe, healthy, uminom ng vitamins, tubig, para maging healthy by panlaban sa COVID-19. Okay? Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.